Ang Converge Fiber Xers ngayon ay determinado na gumawa ng paraan para mapalakas yung kanilang lineup at ang Magnolia ay ganun din. At dahil dito mukhang ang Magnolia ngayon mag-o-offer para makuha ang 6-7 stretch forward ng Converge na si Gio Ambohot. Ang gagawin daw ng Magnolia offer na nakikita natin na isang posibilidad, ang Magnolia makukuha itong si Gio Ambohot. Samantala naman, itong Converge Fiber Xers makukuha si Poy Eram. At ang TNT Tropang Giga naman, makukuha nila itong si Abu Tratter at itong si Jerica Hanmisi. Alam natin na itong si Poy Eram matagal nang napapabalitang matitrade dahil hindi raw siya komportable sa sistema ni Coach Chot Reyes. So malamang makuha ng TMT si Abu Tratter, mahusay na kapalit yan dahil big man din. At kung isasama mo si Jerica Hanmisi, magkakaroon pa ng isang scorer itong si Coach Chot. Ito naman si Poy Eram kapag nakarecover, ang laki ng front court ng Converge. Kapag nagkataon, meron kang 6'8 na Poy Eram, meron ka pang 6'7 na Justin Baltasar at 6'8 na Justin Arana. Ang laki ng lineup ng Converge kung sakasakali. Samantala naman, dito sa Magnolia, man laki din ng lineup nila. Kung meron kang 6'10 na Laput, 6'7 na Sanggalang at syempre, itong 6'7 na si Gio Ambohot. Kaya sa tingin natin, magiging magandang trade ito para sa lahat ng mga nabanggit na players. Kaya sa tingin ko, ito talaga ang gagawin ngayon nitong Magnolia Chicken Templados. Dahil madali naman siguro itong papayagan ng PBA dahil balanse naman at lahat ng mga nabanggit na teams ay makikinabang dito. So sa tingin ko okay na okay ito para doon sa mga nabanggit na mga kupunan. Ang Phoenix Jewel Masters ngayon ay kinakausap ng Rain or Shine Elasto Painters tungkol doon sa kanilang first round pick. Alam natin na ang Phoenix ay merong draft pick na pwedeng gamitin dito sa darating na PBA season, pang number 4 ito. At pinag-iinteresa niya ng maraming teams kabilang na si Coach Yeng Giao. Dahil siyempre, ang balita natin marami daw big men sasali sa draft. Ang isa doon sa mga reports si CJ Lane daw o baka itong si Michael Phillips. So kapag nagkataon yan, siyempre sinabi na mismo ni Coach Yeng Giao sa isang panayam na big man ang hinahanap nila. So gagawa sila ng paraan para makuha ito mula sa Phoenix. Ang tanong ngayon ay kung sino ang pwedeng ibigay ni Coach Yeng Giao. Alam ng Phoenix na yan ang rain or shine, big man ang hinahanap. Ang kaso dyan, ang Phoenix, big man din ang kailangan, wala nga silang center. So kung may available na CJ Lane, for example, hindi yan palalampasin ng Phoenix. Unless big man din ang ibigay nitong Rain or Shine Elasto Painters. So dyan medyo magkakaproblema si Coach Yeng Giao. Dahil for example, kung ang hilingin nitong Phoenix Jewel Masters ay itong si Kit Datu, kapag iisip-isip si Coach Yeng, totoo pabalik na itong si Luis Villegas at maglalaro na. Pero dahil galing yan sa isang ACL injury, hindi natin alam kung gaano kaganda ang magiging sitwasyon nito. Kaya yan muna ang titignan siyempre. Gusto muna yang i-evaluate ni Coach Yeng Giao. Mahirap kasi kung ipamigay mo si Kit Datu pagkatapos hindi masyadong maging magandang laro ni Luis Villegas. Kaya sa tingin ko, medyo mahihirapan itong si Yeng Giao na makuha yung first round draft pick ng Phoenix. Siguro kung i-offer niya si Bobelga, plus sasamahan pa ng isang player, baka pumayag ang Phoenix. Ang problema dyan, medyo hesitant si Coach Yeng Giao na bitawan yung mga guards nila katulad nila Mamuyak, ito si Caraco, ito si Clarito. Dahil ang ganda ng nilalaro ngayon. So kailangan itong pag-isipan mabuti ng management.